Ang Tropical Storm Jangmi ay nagbago ng pangalan sa Pag-asa Records. Hindi na ito Tropical Depression. Ito ay isang tropical storm na may opisyal na international designation na 2,606. At ngayong hapon, ito ay gumagalaw ng mas mabilis patungo sa ating bansa. Ang countdown sa Bagyo Domeng ay hindi na linggo. Ito ay araw na lamang. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong Miyerkules, ika-27 ng Mayo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming mga kritikal na bagong impormasyon na nagpapakita ng dramatikong pagbabago sa ating weather situation sa loob lamang ng ilang oras. Simulan natin sa pinakabagong status ng Tropical Storm Jangmi. Simula alas 3 ng hapon ngayong araw, ang sentro ng Tropical Storm Jangmi, na may international na designation na 2,606, ay tinatantya ng Pag-asa sa 1,260 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas, nakalagay sa 10 degrees Hilaga, 137 2 degrees Silangan. Pansinin ang pagbabago sa reference point. Mula sa Hilagang Silangang Mindanao ngayong umaga, ang reference ay nagbago na sa Eastern Visayas ngayong hapon, nagpapakita na ang sistema ay gumagalaw ng mabilis patungong Hilaga at Hilagang Kanluran. At ito ang pinakakritikal na pagbabago ngayong hapon. Ang Tropical Storm Jangmi ay mabilis na gumagalaw patungong Hilaga ang Kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Ito ay doble kaysa sa 10 kilometro bawat oras ngayong umaga. Ang sistema ay pinabilis ang kanyang kilusan. Nangangahulugang ito ay mas mabilis na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility kaysa sa inaasahan ngayong umaga. Ang lakas ng bagyo ay nananatiling 65 kilometro bawat oras na pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin malapit sa sentro, na may mga gust na umabot sa 80 kilometro bawat oras. Ngunit ang bilis ng kanyang paglalapit ay nagbabago ng timeline ng kanyang papasok sa IHA. Sa kasalukuyang bilis na 20 kilometro bawat oras, ang Tropical Storm Jangmi ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ng mas maaga kaysa sa inasahan. Kapag pumasok ito sa Yere, ito ay bibigyan ng lokal na pangalang Domeng. Pag-usapan natin ang mga weather developments na kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa ngayong hapon. May isang makabuluhang pagbabago sa listahan ng mga lugar na apektado ng southwesterly wind flow ngayong hapon. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani. At Palawan ay kasalukuyang nakakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwesterly wind flow. Pansinin na ang South Cotabato, Sultan Kudarat, at Sarangani ay bagong mga lugar na kasama sa listahan ngayong hapon. Nagpapakita na ang southwest monsoon influence ay nagpapalawak ng kanyang coverage sa mas maraming bahagi ng southern Mindanao. Para sa Davao Oriental at Davao Occidental, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa trough ng Tropical Storm Jangmi. Ang katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan ay posibleng magdulot ng flash floods at landslides sa mga lugar na ito. Para sa lahat ng mga residente ng Davao Oriental at Davao Occidental, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at seryoso. Manatiling mapagmatsyag at handa sa buong gabi. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat, lalo na sa mga lugar na may mahinang drainage at sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at bundok. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong hapon, may mga makabuluhang pagbabago na dapat ninyong malaman. Para sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagang Kanluran patungo sa Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.8 metro. Para sa western section ng Southern Luzon, natitirang Visayas, at natitirang Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Timog Kanluran patungo sa Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman na variable, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro.
Pansinin ang pagbabago sa wind direction sa eastern sections ng Visayas at Mindanao ngayong hapon. Ang northwest hanggang westerly winds sa mga lugar na ito ay isang direktang senyales ng influence ng Tropical Storm Jangmi na nagsisimula ng maramdaman sa ating bansa kahit na ang sentro ng bagyo ay nasa labas pa ng EI. Ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang dagat sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao ay lubos na pinapayuhang umiwas sa paglalayag ngayong hapon at gabi. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, ang pinakamababang temperatura ay 28.7 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6:30 ng umaga, at ang pinakamataas ay 35.7 degrees Celsius na naitala ngayong alas 3 ng hapon. Ang temperatura ay nananatiling mainit sa maraming bahagi ng bansa. Ang lahat ay pinapayuhang uminom ng maraming tubig at umiwas sa labis na pagkakalantad sa araw sa pinakamainit na oras ng araw. Ang pinakamababang relative humidity ay 47% ngayong alas 2 ng hapon at ang pinakamataas ay 78% ngayong alas 5 ng umaga. Ang moderate na humidity ay nagpapakita ng transitional weather pattern na nagaganap sa ating bansa ngayong hapon. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5:26 at lulubog ng alas 6:20. Ang buwan ay sisikat ng alas 3:50 ng hapon bukas at lulubog ng alas 2:54 ng madaling araw. Ang illumination ng buwan bukas ay 73%, nagpapakita na ang full moon ay kinabukasan na o sa makalawa. Ang malapit na full moon ay magbibigay ng mas mataas na tidal activity sa ating mga baybayin, na nagdadala ng mas mataas na storm surge potential kung sakaling ang isang tropical system ay makakaapekto sa ating baybayin. Ngayon, isang comprehensive assessment ng ating weather situation ngayong hapon at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang mabilis na paglalapit ng Tropical Storm Jangmi sa bilis na 20 km bawat oras ay nagpapabilis ng timeline ng lahat ng weather events na aming inaasahan. Ang papasok ng Jangmi sa EI bilang domeng ay maaaring mangyari ng mas maaga kaysa sa inaasahang Huwebes ng gabi o maagang Biyernes ng umaga. At ang mga indirect effects ng bagyo sa ating bansa, kabilang ang enhanced southwesterly wind flow at ang posibilidad ng bagong tropical system sa West Philippine Sea, ay maaaring maramdaman ng mas maraming lugar sa mas maagang panahon. Ang habagat season ng 2026 ay nagsisimula na ngayong hapon. Ang southwesterly wind flow na kasalukuyang nakakaapekto sa Western Mindanao at Palawan ay nagpapalawak ng kanyang coverage sa bawat oras. At sa mga darating na araw, habang ang domeng ay gumagalaw sa Philippine Sea at habang ang potensyal na tropical system ay maaaring bumuo sa West Philippine Sea, ang epekto ng habagat ay maaaring maging mas malawak at mas intense. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, lalo na sa Metro Manila, Western Luzon, Mimaropa, Western Visayas, at Western Mindanao, ang mensahe ay malinaw ngayong hapon. Ang full activation ng inyong seasonal preparedness mechanisms ay hindi na dapat ipagpaliban. Tiyakin na ang inyong flood control systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay fully stocked at handa. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may malinaw na impormasyon tungkol sa lahat ng weather developments sa mga darating na araw. Para sa mga residente ng buong bansa, ang mensahe ngayong hapon ay simple at malinaw. Ang Tropical Storm Jangmi ay mabilis na gumagalaw patungo sa ating bansa. Ang domeng ay paparating sa loob ng ilang araw. Ang habagat ay nagsisimula na. At ang mga darating na araw ay magiging mas mapanghamon kaysa sa normal. Handa na kayo ngayon? Ang susunod na advisory ng Pag-asa para sa Tropical Storm Jangmi ay ilalabas ngayong alas 11 ng gabi. Ang monitoring ng sistema at ng overall weather situation ay magpapatuloy sa buong gabi. Manatiling updated sa mga opisyal na source ng impormasyon ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed, mga kababayan. Ang domeng ay paparating. Ang habagat ay nagsisimula. At ang ating bansa ay kailangang maging handa. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.